Praise God. Hallelujah. Brother Benjun, praise God. Hallelujah. Tayo po ay aawit muli sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory. Oh, radababa, shikita na radaba, shandarara, shikita na radaba, shikita na radaba, shikita na radaba, yes, oh Lord God. Yes. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Oh, rabababa, shikita na radaba. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at gabay. Naroon siyang dumaramay, tapat kailanman. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoong Jesus, kung magtitiwala Amen. sa biyaya niya habang buhay ko ay may sa pagsubok at gabay. Naroon siyang dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailanman. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Biyaya niya tabag Habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat ako ay nililigtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Yes, amen. Panginoo'y tapat kailanman. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Biyaya niya tabag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat sa Panginoong Jesus. Kung magtitiwala sa biyaya, Habang buhay ko ay ay may kalinga sa sa pagsubok at lumbay. lumbay, Naroon siyang dumaramay, ramay, ang Panginoo'y tapat biyaya niya tabag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Yes, O Lord God. Ating awitin ng pansarili po ito. Ang sabi dito sa sulat na awitin ito, ang sabi ng Panginoon, kung ika'y nanlalami, wala nang malapitan, para bang ang daigdig nasa iyo'y pumapasan. Alalahanin mo sa Yes, amen. Minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailang pamay. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. biyaya
biyaya mo't habag sa buhay ko'y tapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Yes, O Lord God, hallelujah, Lord. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, amen. Totoo ang ating Panginoon ay tapat kailan pa man. Sapagkat kung dumating sa ating buhay ang tayo pinanlalamig, ang sabi ng Panginoon, sabi ng awitin, alalahanin mo sana siya sapagkat minamahal ka niya. Kaya sa ating pong buhay, kung tayo dumaranas ng palalamig, lagi po nating aalalahanin ang Panginoon, hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan sapagkat ikaw ay mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo ang ating Diyos, siya po ay tapat kung mangako. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya tayo nakakaawit lagi ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Lord God. Lagi po nating nanamnamin, lagi po nating nanasain na sa kabila ng ating pong pagsubok, patuloy tayong umawit, patuloy tayong magpuri, patuloy po nating alalahanin sapagkat ang ating Diyos kailanman hindi po siya nagbabago. Yes, O Lord God. Hallelujah. Yes, amen. Sige, Brother Benjun. Come, Holy Spirit. Yes, oh Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God. With your anointing, come in your power. Love you, Holy Spirit. You've captivated my soul. Every day I want to love you more. Yes, hallelujah, Lord God. Reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place Where I can see you face to face. worship you in spirit and in truth. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your your power. in you. Nothing Compares to this place where I can see you face to face. I worship you. in spirit and Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. come, Holy Spirit. Yes, fall amen. Kailangan ka namin banal na Espiritu. Hallelujah. Your anointing. Kailangan po namin ang iyong anointing, Panginoon. Yes, with power, O Jesus. Mahal ka namin, banal na Espiritu. You've captivated Pinalalakas mo ang aming buhay, Lord God. Hallelujah, Lord every God. day. I grow Yes, hallelujah, Lord God. I need your power, Holy reaching Spirit. for Yes, amen. you. Hold my life in your hands, drawing me Closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, oh Lord God. reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I need your power and you. Nothing compares To this place where I can see you face to face.
I worship you in spirit and True. yes, O Lord God. Hallelujah. I worship you Yes. in spirit and in truth. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Worship you in spirit and in truth. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyo mga awit. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. So makakaupo na po tayo. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap at gusto ko pong maramdaman mabuti ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat totoo po, kapag wala po ang banal na Espiritu, glory to God, hindi po natin kaya na kung saan ay magawa kung ano po yung nais niya. Sapagkat siya po lamang ang may kapangyarihan sa iyo maghahayag sa ating pong buhay. Glory to God. Hallelujah. So ngayon po, tayo po ay nasa first Sunday po ng October. Glory to God. Sige po, inaanyayahan ko munang tumayo po. Glory to God. At tumayo po ang bawat isa po. Lapitan niyo po. Kumuha po kayo ng 10. Amen. Lapitan niyo po yung 10 natin kapatiran. Glory to God. Hallelujah. Batiin niyo po. At sabihin niyo, mapalad ka, naririto ka. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Batiin niyo. Ang mga kalalakihan, sige po. Amen. Hallelujah. Magbatian kayo, magyakapan ng mga kababaihan. Ang mga lalaki pwede magbeso-beso. Praise the Lord. Yes, amen. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. Glory to God. Sige po, samantalahin niyo po yung pagkakataon. Glory to God. Na tayo po ay magbatian. Amen. Tayo po ay magkamustahan. Magpakita kayo ng magandang ngiti. Magpasalamat kayo sapagkat nakita ninyo muli ang inyong kapatid sa araw pong ito. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Yes, amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At dahil meron pong kakaiba na kung saan ay mangyayari po sa oras na ito. Bago po tayo magsimula po ng mensahe, tayo po muna tatawag na isang kapatiran na siya po ay magpapatotoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Ating pong tawagin po si Sister Early Glory na punong-puno ng glory. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo tigit sa ating Panginoon, kay na Pastora, kay Pastor Kik. Ang akin pong ipapatotoo sa inyo ay tunay na kamangha-mangha. Talagang nakakatuwa po na naganap sa amin. Noong Huwebes ng gabi, pagkatapos ng aming Bible study ng mga senior, ay hindi po kami nag-picture taking. Nandoon po si Stadilla na aming tagapagkuha ng picture. At pagkatapos po, noong kami nagsisimula ng siya, kukuha ng picture, 5 o 6 po yata kami, na nakita ko po yung balon. Sa mismong posisyon ko, doon sa kitang-kita po namin lahat sa bawat isa, at doon sa posisyon ko, lumitaw yung mga balon. Umaakyat siya, iba't iba ang kulay. Talagang lahat po kami ay mga natutuwa dahil first time pong nangyari sa amin yun na nagkaroon ng balon sa picture ko. At yung pong habang nagpipicture si Sister Lidia, pagkatapos, 2 kuha pala niya sa amin. At ibig sabihin, 2 balon ang lumitaw. 2 beses. Ang sabi ko, nakita niyo yung balon? Sabi niya, oo, si Early. At ngayon sabi ko, si Sister Lidia, isa pa nga, at titingnan natin kung meron pang balon na lilitaw. At siya nga kami ay nag-post at kukunan na nga ulit kami, lumitaw na naman yung balon. Ibig sabihin, 3
times pong lumitaw. At talagang pong nakakamangha. Ay di naman pong natapos na yon hanggang sa natapos na po yung gabing yon, talagang lagi, nandoon po talaga yung katuwaan ko, kagalakan ko dahil kanya-kanya kaming na ang Diyos ang nagbigay sa amin ng ganoong kamanghamanghang ginawa na yung balon. Sabi ko, Lord, ano po ibig sabihin ng balon? Bakit po kayo nagpakita sa aming mga senior at sa akin yung sa picture, sa aking posisyon? At ito po, nagtanong po kay Pastor King, ang sabi po ay, totoo po na maligaya ang ating Panginoon dahil sa katatagan po ng ating samahan. Hindi dahil lamang sa mga gawain, kung hindi sa puso na nais natin na madami tayong magkakasama-sama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Kaya kung ano man yung ating ministeryo, ano pa yung ginagawa natin, nagawain sa Panginoon, ipagpatuloy po natin, may kagalakan, at nandoon kasama natin ang Panginoon. At tunay na pinadama po natin na Diyos sa amin, na siya ay natutuwa sa bawat gawain natin. Kayo lahat ng ministeryo natin, mapa-men's, mapa-women's, mapa-dance ministry, at nandoon yung mensahe ng Panginoon sa binibigay na pastora, pastor kayo lahat po ng mga mensahero ng Panginoon, ay naniniwala po at nananalig, nanampalataya, na naandoon yung ating Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat po. Talagang napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat totoo nga po na yung po sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Matthew 18, 2 o 3 na nagkakaisa sa kanyang pangalan, siya po'y nasa ating pong kalagitnaan. So ibig sabihin, ipinakikita po ng ating pong Panginoon, wala pong nasasayang na oras sa bawat gawain sapagkat kasama po natin ang ating Diyos. Kaya nga ito po yung kwento po sa akin po ni Sister Early, ang sabi ko po sa kanya, celebration. Amen. O si brother, yes, susunod po kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po. Sige po. Amen. Si Brother Victor Hamili. Ito po yung tatay po ni Brother Han. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Purihan ang Diyos. Glory to God. Amen. Minsan ako nagpatuto, ngayon lang. Kasi ang Diyos napakabuti talaga. Tinugon yung panalangin niya sa akin. Bago lang. October 2 yata. Ngayon, di ba? Bago lang, ngayon lang. Tungkol sa katapangan. Kasi duwag ako dati. Inamin ko duwag ako dati. Ilang beses ako na hospital, 2. Sa Makati, sa St. Luke. Pero, minumuni ko na hindi dapat ang mga anak ng Diyos may sakit. Kasi mayaman ang Diyos natin. Di ba? Dapat. Pero, 20 years ko yun, pinagtitiisan, pinag-iisip na mahirap ako, ganyan, mahirap. May sakit ako. May arthritis ako. May sakit sa puso. Kasi dinadaya ako ng doktor. Ang doktor ko si Dr. Reyes de Jesus ng St. Luke. Pero, ang usap ng Panginoon sa akin. Kasi patuloy naman akong, patuloy akong nagpupuri sa kanya. Araw at gabi kumakanta ko. Sinasamba ko siya. Bagamat nag-iisa ko sa tinitirahan ko, pero kaso po, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. They are one. Our God is 3 and 1. Mga kapatid, 3 and 1. Ngayon, dahil marami ko maintenance, 10. Grabe yung 10.
Kasi kasama ng high blood doon. Dinaya ako ni Satanas pala. Kasi, sabi ng Psalms 118, verse 9, it is better to trust in the Lord than to put a confidence in man. Verse 9, it is better to trust than to put a confidence in friends. Diba? Di nadaya tayo. Ha? Nadaya ako. Kaya nangusap ang Panginoon sa akin. Kaya nagpatuto ako para lumakas din ang loob nyo. Na kung tunay tayong susunod sa Diyos, pagpapalain tayo. Ano bang sabi ng parang okay, ito. 1 Corinthians 4:6. International Church Bible Translation. Follow only what is written in the Scripture, in the Bible. Follow only, ibig sabihin, sundin lang kung ano nakasulat sa Bible. Huwag natin lumabas. Kung walang nakasulat sa Bible, hindi natin sundin. At itutuloy ko pala, baka makapangaral ako. Agawan ko si ano. Di ba? Tuloy ko. Nagdesisyon ako na itapon na yung maintenance ko. October to, nirecord ko. Alas 4:15 ng oras ng hapon. Tinapon ko. Goodbye. Hindi mo na ako maloko. Kasi sabi napakinggan ko sa radio, hindi ka mamatay. Hindi, basta magtiwala ka lang. Trust in the Lord. With all your heart. Huwag kang magalinlangan. Kaya mamamatay, ang tao hindi sumusunod. Diba sabi ng Job 36:11-12. If you will obey and serve me, you shall spend in the days of prosperity. And in the days of fear, pleasure, kasayahan. Totoo yun. Kasi sa lahat ng sulat sa Bible, legit yun. Tunay real talaga. Kaya ngayon, kung walang tapang, hindi ko makarap sa inyo, mahihayin ako. Kasi dati, pabulol-bulol pa ako, magsalita ko. Pero ngayon, hindi na. Si Moses bulol. Ginamit ng Diyos. Kaya tinapon ko na kaya nakalayaan ako ka. Talagang, marami pa sana ako ipatuto, pero dahil nga, ayaw kong agawan si Pastora kasi Di ba? I respect. Di ba? Kasi sabi ng Diyos igalang mo ang inyong namumuno sa inyo. Kaya sundin natin yun kung anong sinabi sa Bible para mapagpala tayo. Kung yun lang talagang gagawin natin, subukan nyo. Kasi ako, 23 years ako, wala. Hirap ako. Diba? Nung tinirahan namin, ito na lang. Yung alam ni Herbe, tumitira kami sa Makati, walang CR, walang ilaw. Grabe yung naranasan namin. Pero marami pa sana. Pero ngayon lang, kasi tapusin ko na. Kasi, glory to God. In Jesus' name. Holy Spirit. Nakalayan ako. Mayaman ako. I am more than conquerors. Through Him who loved me, who loved us. Romans 8:37. Satan, you are my slave. I am your master. Dati, nahiya ako dyan. Pero ngayon, boldness na pinatapang. Pinatapang ako, Diyos. Kaya salamat. Binigyan ng tapang si Brother Vic. Amen. God bless po. At talagang always to God be the glory. Amen. At talagang totoo nga po na naandun ang kanyang pag-anasa at siya po ay gagamitin na ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat pinatutunayan niya na talagang totoong ang Diyos ay buhay. Amen po. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay review lang po tayo yung ating pong napag-aralan po noong kabila pong linggo. Kahalagahan ng pagliligtas ng kaluluwa. At ang ating pong ginamit na Bible verse, yung po sa Kawikaan 11:30.
So ang sabi rito, the fruit of the righteous is a tree of life. And he had that with its souls is wise. So ibig sabihin, pinakikita po, inuulit lang po ito natin para maaalala po natin na talagang napakahalaga po ang pagliligtas ng kaluluwa. Kaya kapag tayo po ay nagliligtas ng kaluluwa, you are righteous in the sight of God. Amen. Kaya si Brother Vic, gagamitin po yan ng Panginoon para po magligtas ng kaluluwa kasi matapang po siya. Amen. Hallelujah, Lord God. So, makikita po natin dito, dahil ang nagliligtas ng kaluluwa, ang tawag po sa kanya ng Panginoon, you are righteous and you are wise. Amen. So, kung ikaw po ay righteous, ito po ang mararanasan po natin. Glory to God. Na ito po yung bunga. Kaya nga sabi yung righteous ay meron po itong bunga na nagsisilbi tulad ng isa pong punong kahoy. Ano po raw magiging bunga kung ikaw po ay righteous o kung ikaw po ay wise? Amen. Una po, salvation po ating pong pinag-aralan po, kabila pong linggo. Ang unang mararanasan po na nagliligtas ng kaluluwa at yung ililigtas na kaluluwa, magkakaroon po siya ng kaligtasan. Salvation. So, ibig sabihin, alam po natin, ito po yung number 1 na intention po. Bakit po itinuturo po yung pagliligtas po ng kaluluwa? Yung maligtas ang tao. Mawala na po sila sa pagkakasumpa. Mawala na po sila sa pagkakaalipin sa kasalanan. Pagkakaalipin sa iba't ibang uri ng gawa po ng kadiliman. Glory to God. So number 2 po, mercy. Yung awa po ng ating pong Panginoon. Yung kanya pong habag, ito po ang mararanasan. Kaya huwag niyo pong babaliwalain ang pagliligtas ng kaluluwa. Sapagat dito po natin mararanasan ang isang tao na kapag siya po'y iniligtas ng ating pong Panginoon, mararanasan niya po ito. Ang pagkapatawad ng kasalanan, forgiveness of sin. Kaya tayo pong lahat na naririto, nung tayo po'y ginagamit ng Panginoon, tayo po'y makatanggap sa ating Panginoon, nung makilala po natin ang ating pong Panginoong Yesus, naranasan po natin ang kapatawaran sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. Glory to God. Peace that passes understanding. Yung kapayapaan ang mararanasan po natin. Kaya kung tayo po'y may kaguluhan, ating pong bulay-bulay ang salita ng Panginoon, baka hindi ka nagliligtas ng kaluluwa. Kasi once na tayo po'y nagliligtas ng kaluluwa, ibang joy ang mararanasan mo. Kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Bakit? Sumusunod po tayo sa mandate ng ating pong Panginoon. Ang mandate ng ating pong Panginoon is to remain. Remain in Christ. Manatili tayo sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. At yung joy, ibig sabihin ng unspeakable joy, ibig sabihin yung kaligayahan na hindi mo mabigkas, pero sa kaloob-looban ng iyong pong puso, punong-puno ka ng kaligayahan. Ang pampito, eternal life, yung buhay na walang hanggan. Amen. Yung ipinangako po ng ating pong Panginoon, yung buhay na walang hanggan, ito po yung mararanasan ng lahat po ng tao. Glory to God. Yung ililigtas ng ating pong Panginoon at tayo po ng mga naligtas. At ang pang-apat po, an abundant life. An abundant life, purpose-filled life. Amen. Yung layunin ng ating Panginoon, tayo po'y mapuno. Glory to God. Kasi once tayo po'y punong-puno ng kaligayahan, punong-puno ng pagkapala, tulad nga po na sinabi na nagpatotoo, praise God, mayaman na siya. Amen. Pinayaman na ng ating pong Panginoon. Bakit? Hinango siya dahil siya'y naligtas. Amen. At naranasan na yung conviction na kung saan siya'y pinagaling ng ating Panginoon, kaya yung mga gamot niya, kanya na pong inalis. Amen. Dahil ang kanya pong pagkitiwalay sa ating pong Panginoon. Kaya bilang tayo pong lahat ay ginagamit ng ating pong Panginoon, ito po yung ating pong mararanasan. Amen. Kulbitin mo nga ang katabi mo. Kulbitin mo pa, sige, hindi ka ata napapansin. Kulbitin mo nga. Sabihin mo, kapatid, naglilitas ka ba ng kaluluwa? Amen. Kung hindi ka pa nagliligtas, ito na yung araw. Amen. Magligtas na tayo ng kaluluwa. Amen. Marami po dyan na kung saan ay wala pang ganap na pagkakakilala. Kaya tayo pong lahat ay nagmimithi. Tayo pong lahat ay nagnanasa. Kaya po itinuturo po ito para po ito'y isagawa. Hindi po lang basta po ito narinig. So makikita po natin dito na ito po yung mandate. Ito po yung kung saan ito po yung utos ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ito po'y ating pong sinusunod, ang Panginoon po ang ating po na kung saan ay sinusunod sa lahat po ng ating pong buhay. Kaya nais po ng ating pong Panginoon, patuloy at patuloy po tayong magligtas. Lagi po nating aalalahanin, bakit po tayo magliligtas? Kasi ito po yung utos ng ating pong Panginoon. Pangalawa, siya bumaba sa lupa upang magligtas ng kaluluwa. Glory to God.
At ang pangatlo, ang nais po ng ating Panginoon dito ay tayo po ay magkaroon ng pagnanasa na humayo. Kaya nga po itinuturo. Kaya po ito'y patuloy kung saan naando yung pong pagnanasa po lagi na ito po ay pangaral. Dahil bakit po? Kung hindi po tayo hahayo, kung hindi po tayo maghahayag sa salita po ng Panginoon, baka po tayo ay hindi na lumago. Ay paano po kung tayo na lang? Wala po ba tayong nararamdaman na kinakailangan kong magligtas ng kaluluwa? Kinakailangan ko na hanggat ako'y may lakas pa, magligtas na ako ng kaluluwa. Marami po pagka nasa binig na ng karamdaman, Panginoon, pagalingin mo lang ako. Susunod na po ako sa iyo, hahayo na po ako. Pero anong nangyayari? Kasi dying na. Wala na siyang lakas. Pero ang ating pong Panginoon nagpapaalala, lalo po sa mga kabataan, gamitin natin po ang oras para po tayo makapagligtas ng kaluluwa. Dahil ang utos po, humayo po tayo dahil yung po sinabi sa aklat po ng Mark 16, verse 15 to 16, na sinasabi niya na humayo tayo. Magdala tayo ng magandang balita sapagkat ang sino man sasampalatay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay mapapahamak. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. At atin po lagi na ipaalala na sa pamamagitan ng atin po na kung saan na ginawa ng Diyos Ama, isinugo ang kanyang kaisa-isang anak. Yung sinabi sa aklat po ng John 3:16 and 36, glory to God. At ang last po na akin pong binigay na conclusion dito, yung pong pangako ng ating pong Panginoon. Yung utos ng ating pong Panginoon na kinakailangan kung mahal natin ang ating pong Panginoon, sumunod tayo. Ano po yung pinauunawa doon sa aklat po ng Matthew 22, verse 37 to 39? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen? Matindi po ito. Kaya kung mahal natin ang ating pong Panginoon, isagawa po natin ito. At ang lahat ng mga bagay na nais po natin, yung sabi sa aklat po ng Matthew 6:33, idadagdag ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. That is the wisdom. Yan po'y karunungan na buhat sa ating pong Panginoon. Na kung tayo po'y hahayo, tayo po'y susunod, idadagdag ng ating pong Panginoon ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. Kaya kung mahal po natin ang ating pong Panginoon, sumunod po tayo. Amen? Dahil ako po nung araw po ng linggo, nung pong akin po itong ina-analyze po, sabi ko, Lord, parang ang lungkot ng tao. Pagka po ipinangangaral ay ang pagliligtas ng kaluluwa ay para pong napakalungkot. At ito po rin po naman ang akin pong nararamdaman. Sabi ko nga po, Lord, bakit pagka po ito po yung pong akin pong ipangangaral, parang matindi po ang labanan? Bakit po? Kasi ang dyablo ayaw niyang may maligtas. Ang dyablo ayaw niya tayo pagpalain ng Diyos. Ang dyablo ayaw niya tayo lumakad. Kaya minsan pag ikay nagpaplano na ikay magligtas ng kaluluwa, sumasakit ang tuhod. Mag-aalaga ng apo. Meron akong transaksyon. Meron akong kausap. Marami ako na kung saan ay aasikasuhin, maglalaba, maglilinis, ang dami-daming dahilan. Bakit? Pandarayain ng dyablo. Amen? Kaya ate po itong namnamin, tayo po ba'y isa sa nadadaya ng dyablo? Amen? Kaya nung pong isang araw po, ito po ay sobra pong naging inspirasyon ko po. Dahil sabi ko nga po, Lord, talagang naandun po yung pong aking pong pagnanasa na ang mga kapatiran ay mapush para po sila magligtas ng kaluluwa. Kasi kung tayo po hindi magliligtas ng kaluluwa, para ang walang kilalang utang na loob sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung nanamnamin po natin, kahit tayo po naligtas dahil sa buhay ng ating pong Panginoon. Tayo po'y naririto, hindi po lamang tayo taga-upo. Tayo po'y naririto upang tayo po ay sumunod sa ipinagagawa ng ating pong Panginoon. Amen? Kasi yan po ang number 1 na nais po ng ating pong Panginoon. Na tayo pong lahat ay magligtas ng kaluluwa. Amen po? Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya ngayon po, dahil sa ang ating pong kung saan ay patuloy na ipinangangalat ay ang pagliligtas. Kaya atin po ito ipagpapatuloy po. Amen. Ano po yung pong atin po naman ngayon topic? Glory to God. So, kinakailangan maligtas ang mga tao na hindi po lamang sila maliligtas nang ikaw po ay tatawag. Kinakailangan may gagawin ka. Amen? Dahil lagi po nating iisipin, ang salita po ng Diyos ang may kapangyarihan na bumago, mag-convict sa puso at isip ng tao.
Kaya kung walang salita ng Diyos na ipangangaral po tayo, ay walang gagawa. Ibig sabihin, hindi makagagawa ang ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya napakahalaga po na meron po tayong salita po ng ating pong Panginoon. Bakit po ako po ay nagpabigay po ng yellow pad at ng ballpen? At yung meron po akong ipinabigay po na leaflets. Kasi ito po ang ating pong kailangan. Kaya sabi ko nga po ng araw po ng linggo, nagtuturo ako na magligtas ng kaluluwa. Pero baka sabihin ng mga tao, paano ako magliligtas? Hindi ko alam ang mga salita ng Panginoon para makapagligtas ng kaluluwa. Kaya ito po yung akin po na tinuturo doon po sa discipleship na akin po tinuturuan na tayo po ma-encourage nito. Kaya kayo yung una ko na kung saan binibigyan ng ganito pong mga aralin para po tayo mismo ang magturo. Tayo po yung mga inaakala po natin dito na wala pa sila na kung saan ay nagagawa sa ating pong Panginoon, atin po silang i-push. Amen. Atin po silang turuan. Atin po sila kung saan ipanalangin. Kasi sabi nga po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Matthew 9, maraming aanihin, pero kakaunti ang manggagawa. So ibig sabihin, kailangan po ng Panginoon ng manggagawa. Kaya sabi ng Panginoon, kaya ako yung mananalangin na magkaroon ng manggagawa. Madagdagan pa ang manggagawa. Kaya hindi nyo pa napapansin saan makay pumunta na mas marami pa ang makasalanan kaysa nakakakilala sa Panginoon. Ay minsan nga yung mga believer na pagkakasama na unbeliever, sila na nakakasama na rin ang mga unbeliever. Ay paano pa dadami ang maliligtas? Ay minsan tayo dumadaing sa kahirapan. Dumadaing tayo sa gulo ng mundo. Kaya ito ipinahihinulat ng ating pong Panginoon para po tayo magkaroon ng alab na magligtas ng kaluluwa. Amen? Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kaya yung pong mga binigyan ko po ng yung pong mga walang ballpen at papel, isulat nyo po ito. Napakahalaga po na kung saan tayo po ay may mga salita ng Diyos na ipinangangaral. Miski pa sabihin nyo na, ay ipapanalangin kita. Eh wala naman salita ng Panginoon. Kasi yun lang talaga ang yung mag-uukil-kil sa atin, sa ating puso. Lagi po natin aalalahanin, kaya po tayo narito. Meron pong nanalangin at nagdala sa atin ng magandang balita. Magandang balita ng kaligtasan. Amen po. Sige po, tayo po'y dumako na po sa ating pong tatalakayin. Glory to God. Ang ating pong Bible verse ay John 14, 1-6. Mga salita ng Diyos para maranasan ang kaligtasan buhat kay Jesus. Amen? Hallelujah, Lord God. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kung nasaan ako at naroon din kayo. Praise God. At alam ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So makikita po natin dito na talagang totoo ang ating pong Panginoong Jesus ang daan. Kaya nga po ang kanya pong kauna-una sa number 1 na sinabi, huwag kayong maglimihanan, huwag kayong mabalisa. Amen? Magtiwala kayo sa Ama at magtiwala din kayo sa akin. So bakit po itong kauna-unahan sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng John 14? Kasi kapag ang isang tao po ay punong-puno po ng kabalisahan, hindi niya magagawa na humayo. Hindi niya magagawa na sumunod sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung pinauunawa po ng ating pong Panginoon. Ano yung kabalisahan mo? Wala kang pera? Wala kang bayad sa kuryente? Wala kang transaksyon na nakuklose? Wala ka na kung saan ay mga hanap buhay na nakikita natin na meron kang paninda pero walang umu-order? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Amen? Kaya ito po yung pong nais po ng ating pong Panginoon. Alalahanin po natin yung pong sinabi ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. O Diyos na dakila, tapat at mabuti. Lord, totoo nga pong napakabuti mo. Kaya Lord, dalangin ko po ang salitang ito'y tumimo sa aming pong puso.
Magsilbi po namin itong kalakasan. Magsilbi po namin ito, Panginoon, na kung saan ay apoy, Panginoon, para po kami ay humayo, dakilang Ama. Sapagkat tanging ikaw lamang ang kailangan maipangaral, Panginoon. Ang ginawa mo sa ibabaw ng lupa, ang pag-ibig mo, ang buhay mo, Panginoon, na kinakailangan mahayag, dakilang Diyos. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, samahan niyo po kami, dakilang Ama. At dalangin ko po ang mga salita mong ito, dakilang Ama. Ito po, O Diyos, ay malaki pa ng iyong kapangyarihan. Kaya salamat po, Holy Spirit. Ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw ang aming tagapagpaala ng mga pangako mo. Kaya Lord, samahan niyo po kami mula simula hanggang katapusan. Ikaw po ang patuloy na maitaas at maparangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah, Lord God. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, upang ang tao ay maunawaan po nila na tanging ang kailangan ng lahat ng kaligtasan, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya sabi po niya sa aklat po ng Acts 4:12, sa silong ng langit, walang sukat ikaligtas ang tao, maliban sa pangalan ng ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito, na sa bawat mga salita po ng ating pong Panginoon, ito po ay tumutukoy sa ating pong Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga, upang ang tao po ay maligtas, ito po yung kailangan po na kung saan ay ating pong ipapaalala po sa kanila. Dahil sabi nga po rito na para po ang isa pong tao ay maligtas, kinakailangang aminin niya na siya'y isang makasalanan. Amen? Number 1, para ang isang tao ay maligtas, aminin niya na siya'y isang makasalanan. Yun po yung sinabi po sa aklat po ng Romans 3 verse 23. Bakit po ito pinauunawa po dito ng ating pong Panginoon? At ito po, alam po natin, ito po yung sulat po ni Apostol Pablo. Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At totoo po naman, lahat po yung nagkasala. Kaya ano po ang ginawa po ng ating pong Father God? Dahil kung wala po na tagapagligtas, kung wala po na kung sa'y buhay na magsisilbing isang magandang patotoo, lahat ng tao pupunta sa impyerno. Kaya ang ating pong Panginoon, ang ginawa niya, ipinapaalala sa lahat ng tao na ang kailangan po natin, tayo po ay magsisi sa lahat ng ating pong kasalanan. Maging sa aklat po ng Matthew 3:11, ang sabi ng Panginoon, magsisi na kayo, talikdan niyo ang inyong mga kasalanan. Maging sa aklat po ng Acts 2:37 and 38, ano sabi po ni Apostol Pedro? Magsisi na kayo at talikdan niyo ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng ating pong Panginoon. Kaya pagsisisi agad. Kasi kung hindi po tayo magsisisi sa lahat po ng ating pong nagawang kasalanan, paano natin mauunawaan ang salita ng Panginoon? Amen? Kaya ano po sabi po sa aklat po ng Isaiah 59:1 and 2. Glory to God. Isulat po natin para ito po yung ating pong mababasa. Isaiah 59:1 and 2. Tingnan ninyo, sabi ni Yahweh, ang may kakayahan upang iligtas ka, siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Glory to God. Hallelujah. Verse 2. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mahasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So ibig sabihin, ipinakikita po ito ni Propeta Isaiah, kaya tayo po hindi naririnig ng ating pong Panginoon. Kaya hindi po tayo naililigtas dahil gawa po ng ating pong mga kasalanan. Kaya kapag ang isang tao po ay kung saan ay tumalikod sa kanya pong kasalanan, ang ating pong mga panalangin ay maririnig ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po ay kung saan sumusunod sa ating pong Panginoon, hindi po maikli ang kanya pong kamay para po tayo iligtas. Kaya ang layunin ng ating pong Panginoon, kaya niya ipinangangaral ang magandang balita ng kaligtasan upang ang tao ay magsisi at maranasan yung pangako ng ating pong Panginoon na sa bawat panalangin natin, maririnig ng ating pong Diyos. Una, glory to God, aminin natin. Aminin natin na siya po'y isang makasalanan o tayo po'y isa pong makasalanan. Ang pangalawa, glory to God, may kabayaran ng kasalanan. Amen? May kabayaran ang kasalanan. Glory to God. Kaya ang sabi niya sa aklat po ng glory to God, Romans 6:23. Glory to God. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya kung ang isa pong tao ay naandun po sa kasalanan,
At ito po'y atin pong nababanggit. Glory to God. Maari sa kanya pong pananahimik, sa kanya pong pagkusulo, maalala niya, ang kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Baka magtanong kayo, bakit napakaraming makasalanan, hindi pa namamatay? Amen? Ano po ang tinutukoy po dito na kamatayan? Kamatayan ng ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Wala po tayong relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya po yung ating pong pinag-aralan po noong kabila pong linggo, ang sabi po sa aklat po ng Efeso 2, dati tayo mga patay. Amen? Patay tayo dahil tayo po'y alipin ng kasalanan at tayo po'y sumusunod sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya yung pong mga walang relasyon sa ating pong Panginoon, sila po'y mga patay. Amen? Kaya kung sila po ay hindi makakakilala po sa ating pong Panginoon, kamatayan ang patuloy po nilang mararanasan. Malayo po sila sa ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya lagi po nating nanamnamin na sa bawat kasalanan na ating pong gagawain, ito po ay may kabayaran. Kamatayan sa relasyon natin sa Panginoon, kamatayan na tayo po'y unti-unti nadadala sa kapahamakan. Kaya ito po ang ating pong ipaalala sa mga tao na kung saan ay wala pang ganap na pagkakakilala. Kamatayan ang kabayaran ng ating pong mga kasalanan. At doon po sinabi po sa aklat po ng Pahayag 21:8. Glory to God. Hallelujah. Subalit para sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng sinungaling, ang magiging bahagi nila ay lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Amen? So ibig sabihin dito pa lamang po sa lupa, atin na po itong suriin ang ating pong buhay. Ikaw ba'y isa sa mga gumagawa nito? Ikaw ba'y duwag? Ayaw mong paggamit sa Panginoon. Yung talento mo, yung oras mo, yung buhay mo, ayaw mong ipagamit sa Panginoon. Ayaw mong ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Ang tawag sa iyo, duwag. Amen? Ikaw ba ay nangangalo niya? Kung ikaw ay nangangalo niya, ang salita po ng Diyos ang nagsasalita sa bawat isa po sa atin. Kaya ang ating pong Panginoon, siya po ay sobra po ang pag-ibig sa atin. Ilang taong ka na nagkakasala, ilang taong ka na namumuhay sa kasalanan, pero ang ating Panginoon hindi pa tumitigil para ipaalala sa atin na ang namumuhay sa kasalanan, sumasamba sa Diyos-Diyosan, glory to God, ito po ay pupunta sa naglalawang apoy. Nagliliyab. Amen? Kaya maaaring ito po yung pong panahon. Kung ikaw ay matagal na namumuhay sa kasalanan, ikaw ay nangangalo niya, repent lang. Dahil sabi, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos, lahat ng paraan gagawin niya para lang tayo maligtas. Ilang taon ka na namumuhay sa kasalanan. Pero ang Panginoon may tsansa pa. Bakit? Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Ayaw niya na may mapunta sa impyerno. Dahil ang lahat ng kanyang nilikha, mahal na mahal ng ating Panginoon. Yung sinabi sa aklat po ng Genesis, tayo nilikha ayon sa wangis ng ating pong Panginoon. Amen? Nagbababala po ang ating pong Panginoon. Glory to God. May kabayaran ng kasalanan. Pangatlo, si Jesus ang nagbayad na dapat mong bayaran. Amen? Ano po sinabi sa aklat po ng Romans 5:8? Na dapat tayo po ang magbabayad ng ating pong mga kasalanan. Dahil ang ating pong Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Si Jesus Christ, nahahabag po siya doon sa mga tao na kung saan ay naaalipin ng kasalanan. Kaya anong ginawa ng ating pong Panginoon para ating pong alalahanin kung gaano po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Na ang sabi niya na dapat tayo ang nagbayad ng ating pong mga kasalanan, pero ang ating pong mga kasalanan kinuha niya sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpasa ng krus, sa pamamagitan ng mga hirap na kanya pong naranasan, sa pamamagitan ng mga hampas sa kanya pong katawan, ito po'y bunga ng ating pong mga kasalanan. Kaya pagdating po doon sa krus ng Kalbaryo, noon siya po'y ipako doon, kaya sabi niya, it is finished. Amen? At ano pa sabi ng Panginoon? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang pong ginagawa. Kaya ngayon, kung nararamdaman natin na ito pala yung panahon para po tayo tumalikod na sa kasalanan. Kung ito pala yung panahon na ipinararamdam sa atin ng Panginoong mahal na mahal niya at binayaran na ang ating mga kasalanan,
huwag na natin pong landiin ang kasalanan. Huwag na po natin baliwalay ng kasalanan ng ating pong ginagawa. Magsisi na po tayo. Amen. May pagkakataon pa. Hanggat tayo'y buhay, may pag-asa pa. Pag tayo po'y patay na, wala na. Wala na po tayong alam. Wala na po tayong pag-ibig. Wala na po tayong pagkapuot. Wala na po tayong nalalaman sa ibabaw po ng mundo. Kaya hanggat may pagkakataon, sumunod na po tayo sa ating pong Panginoon. Amen. So, ang ating pong Panginoon ang nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Ang pang-apat, sumampalataya ka kay Jesus. Amen. Maliligtas ka. Kaya lagi sa ating pong Panginoong Jesus, glory to God. Kaya ang sabi po rito, sa aklat po ng John 3:16, lagi na lang naririnig to. John 3:16. Ang tanong, naisasagawa ba ang John 3:16? Ito ba atin na ipapaalala sa mga tao? Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama. Kaya isinugo ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Amen. Upang ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak at sa halip ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kasi ito lamang ang ating pong alalahanin yung John 3:16. Mahasabi mo, Lord, salamat. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pong kaisa-isang anak na isinugo mo para sa amin, para lamang kami ay maligtas. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng John 3 verse 36, glory to God, na ang sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi susunod sa ipinag-uutos ng ating pong Panginoon, puot ang kanya pong mararanasan. Amen? Kaya kung tayo po ay nakukumbik, ipaalala po na ito sa ating mga kaibigan. Amen? Ipaalala po natin na ito ang ating pong kailangan. Ito po yung pong kasaya-atas po sa atin. Glory to God, hallelujah. At ang panglima, glory to God, hallelujah. Sa pamamagitan ng panalangin, ay tatanggapin mo si Kristo bilang Ama at iyong tagapagligtas. Sino po nakatanggap po ng leaflets? Yung pong about sinner's prayer. Sino pong may hawak po niya ngayon? Ayan, praise God. Sister Aaron, pakipaskil nga po, pakiano nga po sa ating pong sa ating pong screen. Yung pong pagtanggap, yes, O Lord God. Hallelujah. Sino po wala nito? Nagpamigay po ako nito. Para po, ito po yung pong ating pong kinakailangan na ating po na kung saan ay ma-memorize. Kasi basta tayo po ay ating pong isinasabay, ito po ay ating pong isasabay sa panalangin. Yung pong ating pong kausap, yung pong ating pong sinishare ng salita po ng ating pong Panginoon. Ito po ay ating po silang pasasabayin sa panalangin. Kasi basta ang isa pong tao ay sasabay dito po sa maikling panalangin ito. Ito po ay punong-puno po ng kung saay pangako ng ating pong Panginoon. Kasi once na inamin mo na ikaw po ay nagkasala, patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Sister Aaron, pakipost nga po yan. Glory to God. Hallelujah. Na kung saan ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Na tayo po ay sasabay sa maikling panalangin. Ating pong isasabay yung pong mga tao na ating pong hinahayagan ng salita po ng ating pong Panginoon. Dahil kaya po ang tawag po dito ay sinner's prayer. Yung pong mga wala pang pagkakakilala po sa ating pong Panginoon, ito po yung pong ating pong pasasabayin po sila. Amen? Glory to God. Hallelujah. So doon po sa sinner's prayer, kasi ang kauna-unahan dito, aaminin mo na ikay isang makasalanan. At kapag inamin mo na ikay isang makasalanan, magsisisi ka. Amen? Nasusubaybayan po ba yan? Kaya ano sabihin doon, Panginoon, sa oras na ito, ako po'y lumalapit po sa iyo na isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking karumihan. Magbuhat sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. So nakapagsisi na. At tinanggap mo na. Tatanggapin mo na ang ating Panginoon. Kaya Panginoon, yamang ako'y pinatawad mo na. Hinihiling ko po na linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Amen? Kapag tayo po ay nalinis na ng banal na dugo ng ating pong Panginoon, at inang-aanyayahan at inakikilalanin ng ating Panginoon bilang ating Ama, sariling tagapagligtas. Pasasabayin niyo po sila, kaya sabihin niyo, kaya sa oras na ito, Panginoong Jesucristo, yamang ako'y pinatawad mo na, yamang ako'y nilinis na ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, kinikilala kita bilang aking Ama, aking Panginoon, at sariling tagapagligtas.
So ibig sabihin, doon po sa pagsabay sa panalangin, pasok na agad ang relasyon sa ating pong Panginoon. Bakit? Kinikilala mo na siya na siya yung Panginoon mo, siya yung Diyos mo, at sarili mong tagapagligtas. At ano po susunod? Napasasakop ka bilang isang anak. Pasok ang relasyon. Amen? Kaya once na may relasyon na po ang isang tao, pwede na niyang anyayahan ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasi ang ating Panginoon, hindi siya papasok sa isang pusong marumi. Kaya may confession, may pagkapalinis, may pagkakakilala. Amen? May pagtanggap. Kaya once na tinanggap mo na ang ating Panginoon bilang Ama, Panginoon, sarili tagapagligtas, at napasakop ka bilang isang anak, may relasyon ka na. Kaya aanyayahan mo na ang banal na Espiritu na pumasok sa puso. Amen? Kaya ano sasabihin mo? Kaya Panginoon, sa oras to, tinatanggap kita, kinikilala kita bilang aking pangsarili tagapagligtas at inaanyayahan ko ang iyong banal na Espiritu na pumasok sa aking puso, manahan, magmaniobra sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Amen? Kaya once na pumasok na po yung banal na Espiritu dahil ikinumpisal ng ating pong mga labi, at ngayon, hihingiin mo na, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat pinatawad mo ako. Salamat, Panginoon, ngayon ay anak mo na ikaw at ikaw na ang aking Ama. Kaya sa mga sandali ito, hinihiling ko po ang iyong regalo na buhay na walang hanggan. Amen? Sapagkat kapag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya napakahalaga po ng sinner's prayer. Amen? At hindi lang iyon, ang sasabihin mo pa, isulat niyo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Napakarami na nangyari. 7 ang nangyari po dito sa sinner's prayer. Amen? Kaya kung atin po iyang nanamnamin, atin po ilagay sa puso po natin. At mararanasan po natin, yung tao na atin pong makakausap, habang siya po'y sumasabay sa panalangin, nakakaramdam po siya ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Dito mangyayari yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng John 3:3 hanggang 5. Amen? Lahat kinakailangang isilang na muli. Amen? Kaya kapag ito po ay ating pong naipahayag, sila po'y magiging anak na ng Diyos at meron na po silang mga pangako. Ano po yung mga pangako na mararanasan ng isang tao na kung saan ay sumabay sa maikling panalangin at nagkaroon ng assurance na siya'y anak na ng Diyos? Ano po yung kanya pong mararanasan? Mararanasan na po yung pangako po ng ating pong Panginoon, Romans 8:1. Ang sino mang na kay Kristo ay wala ng kahatulan. Amen? Yan. Kaya wala ng kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Kaya wala na silang makakamit na parusa. Kaya kung mahal mo kaibigan mo, mahal mo ang kapitbahay mo, mahal mo ang anak mo, mahal mo yung mga malalapit sa loob mo, ipaalala mo to. Kaya once ang isang tao tinanggap ng ating pong Panginoon, wala na siya sa kaparusahan ng kasalanan. Amen? At sino po itong wala sa kaparusahan ng kasalanan? Yung namumuhay na ayon sa gawa ng Espiritu. Amen? Yung namumuhay na ayon sa ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. Kaya makakapamuhay lamang ang isang tao na kung saan na mawawala sa katulan kung siya'y lumalakad na ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga po ito na kung saan ay maunawaan ng tao na kapag sila'y na kay Kristo na, wala na sila sa kahatulan. Saan? Sa apoy ng impyerno. Yung mga namumuhay ayon sa gawa ng Espiritu at hindi na namumuhay ayon sa gawa ng laman. At alam po natin, yung gawa po ng Espiritu at ang namumuhay ayon sa laman. Ano po yung mga gawa po ng laman? Nasa aklat po ng Galatians 5. Amen. 19-20. Pagkapuot, pagkagalit, pangangalo niya, pagiging siloso, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Amen. Yan po ang kung saan yung gawa ng laman. Pero ang gawa po ng banal na Espiritu, ito po yung bunga ng banal na Espiritu. Kaya once ang isang tao po may relasyon sa ating pong Panginoon, makikita na po sa atin yung bunga. Ano po yung bunga ng banal na Espiritu? Yung po sinabi sa aklat po ng Galatians 5.
Glory to God. Verse 22, love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness. Amen. Glory to God. So, ibig sabihin, kapag ang isa pong tao ay meron at lumalakad na sa Espiritu Santo, makikita na po sa kanya ang katibayan, siya po ay isang bago ng nilalang. Amen. Wala na ang kanyang dating pagkatao. 2 Corinthians 5:17. Ang sino man na kung saan na namumuhay na ayon sa Espiritu, makikita na po sa kanila ang pagbabago ng kanila pong buhay. Kaya mararanasan na po natin na kapag ang isang tao ay na kay Kristo na, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya kapag ang isang tao wala pa relasyon sa ating pong Panginoon, hindi mo siya paghahanapan ng bagong buhay. Hindi mo siya paghahanapan ng bunga ng banal na Espiritu. Wala sa kanya ang love, wala ang joy. Amen. Bakit po? Kasi wala pa siyang relasyon sa ating pong Panginoon. Next po, glory to God. Hallelujah. Amen. Kaya ang susunod po doon, na kapag ang isa pong tao ay nakakilala, makikita po natin yung relasyon. John 1:12. Amen. Glory to God. John 1:12. Amen. Subalit ang lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So doon po sa ating pong pagka-pray, sila po'y tatanggap. Kaya lahat ng tumanggap, sumampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Siya ay binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga pong maging anak po ng Diyos. Kapag ikaw po'y anak ng Diyos, saan ka man pumunta, kasama mo siya dahil siya ang tatay mo. Amen. Dito sa ibabaw ng lupa, ang ating mga mahal sa buhay, mararanasan natin ng yakap ang pagmamahal pagkasama natin. Pero ang Diyos na yung kinilala, dahil kay anak ng Diyos, saan ka man pumunta, dala mo ang pagiging isang anak at kilala mo ang tatay mo na siyang mag-iingat sa iyo. Amen. Praise God. Hallelujah. So makikita po natin dito na meron ka ng assurance na ikay anak ng Diyos. Amen. Napakasarap ba maging anak ng Diyos? Dapat nakangiti kayo dahil anak na ng Diyos. Marami kayong dadalhin sa ating Panginoon para maging isang anak ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang susunod po, John 10, verse 28. Amen. So makikita po natin dito na kapag siya po'y anak na ng Diyos, siya ay nasa kamay na ng ating pong Panginoon. John 10, verse 28. Praise God. Ang sabi po rito, ang sino mang nasa kamay na ng ating pong Panginoon, glory to God. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So, ibig sabihin, kapag tayo may relasyon sa ating Panginoon, kapag tayo lumalakad na ayon sa Espiritu, napakasarap ang pangako ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At kailanman, hindi sila mapapahamak. Diba, napakasarap namnamin at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. So, kapag tayong lahat ay naandun yung ating po na kung saan, na pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi ka na maaagaw ng dyablo. Amen. Hindi ka na kung saan ay mapapupunta pa sa napakapangit na kalalagayan. Kaya lagi po nating nanamnamin, ang Diyos ay lagi nagpapaunawa. Ano po sabi niya sa akin po ng 1 John 5:11? Praise God. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggang. Hanggang ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ang buhay na walang hanggan, ito'y atin pong makukuha sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa anak ng Diyos. Amen. Glory to God. Kaya lagi po nating aalalahanin yung pong sinabi sa aklat po ng Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. Glory to God. Hallelujah. Sapagat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya kapag ang isa pong tao ay maliligtas sa pamamagitan nyo na pagsishare ng salita po ng ating pong Panginoon, ang lagi po nating ipapaalala, kayo naligtas, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Kayo'y naligtas dahil sa habag ng ating pong Panginoon. Ano po ba yung habag? Hindi ka karapat-dapat pero pinili ka ng ating Panginoon. Hindi ka karapat-dapat pero iniligtas ka ng ating pong Panginoon.
hindi ka karapat-dapat, pero pinagpapala ka ng ating pong Panginoon. How much more kung ikaw po'y magkaroon ng isang maikting na pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Kaya yan po ang mararanasan ng isang tao na mahahayagan ng salita po ng ating pong Panginoon. In conclusion po, glory to God, hallelujah. Praise God. Conclusion po. Ito po'y paalala po ng ating pong Panginoon. Yung sinabi niya po sa aklat po ng Lucas 23 hanggang 26 po. Glory to God. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino magnanais sumunod sa akin ay kinakailang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Praise God. Ano ang mapapala ng tao makamtaman niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawalaan ang kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikahihiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at mga banal na anghel. Praise God. So ito po yung pong paalala po ng ating pong Panginoon. Kung nagnanais ka na ikaw po'y makasunod sa ating pong Panginoon, meron po tayong self-denial. Ano po yung self-denial? Kalilimutan mo ang sarili mo. Kalilimutan muna yung pagpunta mo sa mga magagandang lugar. Kalilimutan muna ang mga kaibigan mo kapag may araw na kung sa'y gawain ng ating pong Panginoon. That is self-denial. Kalimutan ang sariling kaligayahan. Amen? At papasanin mo ang krus araw-araw. Didisiplinahin mo ang iyong sarili. Dahil ikaw ay disipulo ng ating pong Panginoon. Ikaw ay tagasunod ng ating pong Panginoon. Ipakita mo sa ating Panginoon na handa kang sumunod sa ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Cross-bearing ang tawag po doon. Pangatlo, may tungkulin ka araw-araw. Ano po yung tungkulin mo araw-araw? Manalangin, magpuri, magbasa ng Bible, ipanalangin yung mga tao na gusto mong maligtas. Yan po ang ating pong tungkuling araw-araw. Kapag hindi po tayo nakapananalangin, glory to God. Kapag hindi po tayo nakapagbabasa ng Bible, kapag hindi po tayo nakapagpupuri sa ating pong Panginoon, ang laman sa ating katawan, ito'y mananatili. Pero kung habang ikay nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba, unti-unti mababago ka. Amen. Unti-unti mararanasan mo kilusay ng ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat dinadala mo ang ginawa ng ating Panginoon. Sinusunod mo yung utos ng ating pong Panginoon. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Hebreo 3:13? Sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw. Yan po magiging trabaho po natin. Paalalahanan po natin ang ating po mga kapatiran habang ang panahon ay matatagpang ngayon. Amen. Ngayon na. Amen. Ang sabi ng Biblia, ngayon na upang walang sino ang madaya sa inyong kasalanan at sa gayon maging matigas ang inyong puso. Amen. Kaya magpaalalahanan po tayo. Kung meron kang isang kapatid na alam mo na namumuhay sa kasalanan, paalalahanan mo, kapatid, ito na yung araw. Ito na yung panahon. Amen? Ang Diyos ay laging nagbibigay na kung saan ang takdang panahon, ngayon na. Amen? Upang walang sino mang madaya sa inyo. Amen? Ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. At totoo po ito. Once na ang isa pong tao ay namumuhay sa kasalanan, matigas ang puso niyan. Amen? Once na ang isa pong tao ay kung saan ay naaalipin ng iba't ibang uri ng gawa po ng mundo, matitigas ang kalooban niyan. Kaya totoo yung sinabi sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, sa huling panahon, magiging matitigas ang ulo, masuwayin, mahilig sa kalayawan, sa halip na ang puntahan ay ang gawain ng Panginoon, kalayawan ang pupuntahan. Ang mga anak magiging matigas ang ulo, sila po'y magiging mga heart. Amen. Mga puso na kung saan ay matitigas. Amen. Hindi sila na kung sumusunod sa kanilang mga magulang, masuwayin. Kaya hanggat may pagkakataon, tayo po ay magpagamit sa ating pong Panginoon. Amen. Yan po ang ating pong magiging tungkulin. Glory to God. Hallelujah. Ang sino mang magnanais na magligtas ng sariling buhay ay mawawala nito. Amen. Spiritual loss. Mawawalaan ka.
Kapag ang uunahin mo ay ang gusto mo, hindi mo gagawin yung pinagagawa sa iyo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sayang kapatid ang lakas, sayang ang talento, sayang ang araw. Kaya hanggat tayo may pagkakataon, sumunod tayo sa ating pong Panginoon. Ngunit, ang sino mang mawalaan ang buhay alang-alang sa akin, siya ay magkakaroon ng buhay. Amen. Magkakaroon siya ng buhay. Amen. Yung ayaw pong magpagamit sa ating pong Panginoon, na puro na lamang hanap buhay, wala nang panahon sa ating Panginoon, darating ang isang araw, baka mawala din ito. Amen. Pero kapag tayo susunod sa ating Panginoon, mawalan man tayo ng oras at may oras tayo sa ating Panginoon, siya ang gagantimpalaan ng ating pong Panginoon. Amen. So, mangyayari po dito, makakamit ang yaman ng mundo. Makamit mo man ang yaman ng mundo, pero kung ang kaluluwa may mapahamak, walang saysay. Amen. Glory to God. Ito po ang matindi. Yung po sa 26, ito po yung warning. Amen. Ano po sabi po sa verse 26? Kapag ikahihiya, amen, ang anak ng tao, glory to God, at ikahihiya ang kanya pong mga salita, praise God, ikahihiya ka rin sa araw ng pagbabalik ng dala ang kaluwalhatian. Kailan po ito? Ito po yung rapture day. Amen. Kaya kapag ikinahihiya po natin ang ating pong Panginoon, ikahihiya ka rin ng ating Diyos sa araw ng kanyang pong pagbabalik. Praise God. So makikita po natin dito, tayo po ang mawawalaan. Ano po ang sabi po sa Matthew 7? Last po ito, Matthew 7. Glory to God. Hallelujah. Baka isa ka sa itataboy ng ating pong Panginoon. Baka isa ka sa kung saan nagsasabing, Panginoon, Panginoon, nakapagligtas ako ng kaluluwa. Nakapagpagaling po ako ng may mga karamdaman. Nakapagsalita ako ng ibang wika. Nagpatong ako ng mga kamay. Ano sasabihin ng Panginoon? Lumayas ka sa akin, hindi kita kilala. Amen. Ano po sabi po sa verse 22 and 23? Glory to God, hallelujah. Na dito po'y ipinakikita sa araw ng paghuhukom, ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't iyong pangalan ay nangaral? Nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala. Pero pagdating sa 23, ngunit sasabihin sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ito po'y paalala po ng ating pong Panginoon. Baka nung mga 2 taon, 4 taon, 5 taon, ikay mananampalataya, maalap ka, pero ngayon hindi ka nagpapagamit sa ating pong Panginoon. Baka ikaw itakwil ng ating Panginoon sa kanya pong pagbabalik. Hindi kita kilala. Bakit? Hindi mo isinasagawa ang salita po ng ating pong Panginoon. Pero ito po ang pangako ng ating pong Panginoon sa mga susunod. 24 and 25, ang sino mang makikinig at magsasagawa ng kanya pong salita. Amen? At ang bawat nakikinig, nagsasagawa ng mga salita kong ito, ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Kaya kung tayo po'y hahayo, kung tayo po'y magdadala ng magandang balita, ito po yung ipinauunawa po sa atin po ng ating pong Panginoon. Ikaw po'y ituturing na isa pong matalino. Ito po yung pangako ng ating pong Panginoon. Ano po sabi niya Santiago 1:25? Glory to God, hallelujah. Santiago 1:25. Ayan. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya yung taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lang at pagkatapos ay nakalilim. Sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, ang sino man tao na sumusunod at nagsasaliksik, amen, ng kautusan ganap, sila'y pagpapalain ng ating pong Panginoon. Ano pangako ng ating Panginoon? Sa lahat ng kanyang mga gawa, siya'y pagpapalain. Amen. Kaya ang mangyayari sa kanya, yung sinabi sa akin po ng Matthew 7:25, glory to God. Hallelujah. Praise. Ano po ang pangako po ng ating Panginoon? Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Kaya kung tayo may patuloy na susunod, isasagawa po natin ang ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Dumating man sa inyo ang iba't ibang uri ng pagsubok, kayo'y magiging isang matatag. Bakit? Sinusunod nyo ang utos ng ating Panginoon. Isinasagawa po natin yung kanya pong mga utos. Lagi po nating aalalahanin. Yan po'y utos ng ating Panginoon. Amen.
na tayo po'y sumunod sa ipinagagawa niya. Atas po ito ng ating pong Panginoon. Kaya ano po mangyayari sa mga taong hindi sumusunod sa salita po ng ating pong Panginoon? Last verse po. Hallelujah, Lord God. Last verse po, 26 to 27. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Praise God. Umula ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na ito. Ito'y bumaksak at lubusang nawasak. Amen. Ano po yung nais niyo pong sundin rito? Tayo pong lahat ay pinapangakuan po ng ating pong Panginoon. Na ang sino man susunod sa kanyang mga salita, tayo pong lahat ay bibigyan ng katatagan, pagpapalain tayo ng ating pong Panginoon, anuman ang pagsubok na ating pong mararanasan, tayo po'y mananatili na magtatagumpay. Sapagkat ang sumusunod sa ating pong Panginoon, siya ang pinagpapala ng ating pong Panginoon. Ngunit kung hindi ka susunod, ikaw ay magiging isang tulad ng isang bahay na inilagay o itinayo sa buhanginan. Dumating ang baha, dumating ang ulan, ang malakas na hangin, siya ay lubusang nawasak. Kaya atin po itong namnamin. Atin po itong alalahanin. Sapagkat lagi po nating iisipin na ang Diyos ay lagi po nating kasama. Siya po'y nagbababala po sa atin na kung tayo po'y susunod, pagpapala ang ating pong makakamit. Huwag po natin sayangin ang ating pong buhay. Huwag po natin sayangin ang bawat salita ng Diyos na ating pong naririnig. At lagi po tayong magsagawa sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, pagpapalain po tayo sa lahat po ng ating pong mga gawa. Amen po. Praise God. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Tumayo po kayo. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah. Holy Spirit. Holy Spirit. Kayo po ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Hallelujah, Lord God. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Oh, rababashiki rababashan. Oh, rarararabababashiki radababashan. Hokotonorodobashiki tanararara. Oh, rararababamosya katanaradabasan dararahande. Panginoon, sa oras na ito, O God, na isagawa ko na po, Panginoon, ang iyong ipinaghagawa po sa akin. Na ituro ko po ito, Panginoon, upang ang tao ay mabuksan ang kanilang pong mga puso't isipan. Na kailangan mo po, Panginoon, manggagawa mo, Panginoon. Kailangan mo po, Panginoon, Lord God, na makapagligtas ng kaluluwa dakilang Ama. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, O God, itinataas ko po sa iyo ang lahat po ng iyong mga anak. Yes, O Lord God, sino man ang may gusto na mapagamit sa ating pong Panginoon. Kung kayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos at nais niyong ito po'y maisagawa, may pangako po ang ating pong Panginoon. Itaas mo ang iyong kamay. Glory to God. Hallelujah. Yes, O Lord God. Hallelujah. Kung sino man ang gustong magamit ng ating pong Panginoon, itaas mo lamang ang iyong kamay bilang pagsuko sa ating pong Diyos na buhay. Sapagkat ang lagi po nating aalalahanin, ang Diyos ang pumili at tumawag sa atin. Hindi natin pinili ang ating Diyos. Siya ang pumili sa atin. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng John 15 verse 16, tayo po'y pinili ng ating pong Panginoon upang tayo magbunga at manatili sa atin ang ating pong bunga. At ang ating pong buhay, ang Diyos ang may hawak. Kaya ang sino man na kung saan ay gusto magpagamit, itaas ang kamay, glory to God, at ipapanalangin ko kayo dakilang Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay naririto. Alam ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Maaring kayo nag-aatubili pa, maaring kayo nag-aalinlangan, pero ang Diyos ay nangungusap sa sandaling ito. Sapagkat ang sabi ng ating pong Panginoon, sa araw ng aking pagbabalik, ang sino mang ikahihiya ako at ang aking mga salita, ikahihiya ko rin sila sa aking Ama. Praise God. Hallelujah.
Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, radababasi kita narararabasyande. Oh, radadabasya kita naradabasyanda rarakia rarababasyande. Panginoon, sa oras na ito, oh God, nakikita mo po, Panginoon, ang mga nagtaas ng kamay. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang bumuho sa bawat isa po sa kanila upang maranasan po nila ang matinding conviction. Magkaroon po ng banal na pagkatakot, Panginoon, sapagkat ayaw mo po, Panginoon, na mawalan saysay ang aming pong pananampalataya sa iyo. Ayaw mong maranasan po, Panginoon, Lord God, ng iyong mga anak ang kaparusahan, kundi ang nais mo, sila po ay magkaroon po ng buhay na pinagpala. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, O God, dalangin ko po, O Diyos, ang basbas ng iyong pong kapangyarihan. Panginoon, hipuin niyo po, Lord God, ang bawat isa po sa kanila, mula ulunan hanggang paanan, ang dampi ng iyong pong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, O Lord God, maranasan po nila ang kakaibang kilos mo, Panginoon. Lord God, totoo, Panginoon, na ikaw po ay buhay. Kaya Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang lahat po na nagtaas ng kamay. Maranasan po nila ang lahat ng iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God.